Panic mode na rin yata mga kababayan si Inday. Bakit niya Mr. Maravillas? Sumulat na po sa DOJ sa issue ng ICC. Baka kasi kalad ka rin na po yung tatay niya. Yan kasi mga kababayan. Sabi niya, come. Ayon, di come. Nasubran kasi ng yabang. O ngayon, panic mode sila. Sabi diyan sa balita, mga kababayan ng UNTV, BP Sara sumulat sa DOJ hinggil sa ICC. Issue inilatag na argumento, ikokonsidera sabi ni Ase Clavano. You see, mga kababayan, ito yung report pa ng ABS-CBN. Just in, the Department of Justice has received a letter from Vice President Sara Duterte expressing her stance on why the country should not cooperate with the International Criminal Court, according to ASIC Miko Clavano. Di niya Mr. Maravillas ang tingin mo? Tingin ko po magiging inutil na si Inday as DepEd Secretary. Maubos na lang yung panahon nito sa CIF. Saka dito sa latest na issue ng ganyang tatay na baka kalad ka rin na po ng ICC. Wala na. Ubos na yung ganyang panahon. Wala na sa focus si Inday sa DepEd. Nasa pag-defend na mga kababayan ng kanyang tatay. Na resulta mga kababayan ng kanilang kagagawan man lang. Sabi nga natin, nasobran kasi sa yabang. Ayan tuloy, pati yung SMNI. Nadamay mga kababayan. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap pala po ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental po with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment po for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ayos na Mr. Maravillas. So, balik tayo mga kababayan dito sa ating kwento. Ayan po. Sumulat na sa DOJ si Inday. Panic mode po. Inihayag ng Department of Justice na natanggap na nila ang sulat ni Vice President Sara Duterte hinggil sa posisyon nito sa isyu ng muling pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa International Criminal Court. Ayon sa DOJ, valid at may bagong argumento si BP Sara at kasama ito sa mga ikokonsidera nila sa pag-aaral sa issue. May nalata kayo mga kababayan? Bakit niya Mr. Maravillas? Bakit kailangan niyang sumulat sa DOJ? Di ba best friend sila ng ating Pangulong BBM? Di ba? Pwede man niyang tawagan si President Bongbong Marcos. Kasi sabi nga po ng mga experts, mga analyst, pati ng mga dating senador, si Drilon, pati si Laila de Lima, nagsalita na nga po. Siyempre, Mr. Maravillas, nakikisakay na rin. Siyempre po. Pasikat na rin po sila. Sumakay na po sa issue at siyempre magtitake advantage para makabawian niya tayo.
matabla natin si Maudigs. Ganon. Sabi po ni Laila, executive action niya enough for ICC. Ganon din yung sabi ni Soljen Medardo Guevara na it's up to the president kung papapasukin niya yung ICC. So malinaw po yung mensahe, mga kababayan. Ano niya, Mr. Maravillas? They have to behave. May sword of Damocles po. Tigilan nyo kasi yung kayayabang ninyo. Pinipirwisyo ninyo yung Kongreso, sinisiraan ninyong sinisiraan, at mismong si Maudigs, yung Speaker of the House po, pinsang buo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kambal dikit po. Ayaan ba yon ng ating Pangulong Bongbong na yung kanyang pinsan ay ginigiba ninyo? Malinaw mga DDS, mga minions ni Maudigs at Inday, di ba ninyo nababasa yung mensahe? Sabi ni Drilon, Marcos Jr. can decide on rejoining ICC without Senate approval. Former Senate President Franklin Drilon believes President Ferdinand Marcos Jr. can unilaterally decide on rejoining the International Criminal Court, citing former President Rodrigo Duterte's withdrawal from the Visiting Forces Agreement as a precedent. Drilon argues that since Duterte's withdrawal notice was ultimately revoked and the VFA remains in effect, rejoining niya the ICC can similarly be done through an executive action by Marcos. Tanggapin na ninyo kasi na yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay strong leader. Gusto ninyong kamutihin eh. O ngayon, pag hindi kayo tumino, may sword of Damocles. Bibitawan yung sword. Di ba? Hindi ninyo nababasa ang direksyon. Bakit niya, Mr. Maravillas, hindi makadirekta si Inday kay President Bongbong Marcos? Di ba mag-best friend sila? At unity? Iwan ko po. Wala akong inside story kung bakit kailangan niyang sumulat sa DOJ na pwede man niyang kausapin yung ating Pangulong Bongbong. Baka niya, Mr. Maravillas, nahihiya dahil sa kanyang mga ginawang pagtantrums at pag-i-snub kay Martin Romualdez na pinsang buo ng ating Pangulo. Malamang po, siyempre mahihiya siya kasi siya po yung may kasalanan ng lahat ng ito. Yung kampo po nila, nagsimula po ito mga kababayan, doon sa Tambaloslos issue, nag-attempt ang kampo ni Hilo Garcia na best friend ni Inday, yung The Platters po, member ng The Platters, gustong ikodita si Martin Romualdez. So doon nagsimula ito mga kababayan. Ipagkinodita po si Martin Romualdez at stake po yung mismong presidency. Di ba? Pag nangyari yon, hinayaan mga kababayan, malamang may mag-file ng impeachment against the president. At pag na-impeach yung presidente, tingin ninyo sino po ang beneficiary? Nagets ninyo mga kababayan? Kaya siyempre, kahit man po ako yung Pangulong Bongbong, hindi ko po ayaan ang ganitong mga paglalaro, nitong mga sinasabing ka-unity niya. Ka-unity, pagkatapos may daradalang punyal, sinasaksak yung kayo. Di ba? At lalong lumala mga kababayan sa issue ng confidential funds. At because of that, tingnan ninyo yung issue ng ICC. Nagresolusyon tuloy yung Congress. Bakit nagresolusyon yung Congress? Inaliposta po ni Maudigs. Siniraan ang siniraan gamit yung kanyang istasyon at yung dalawang broadcaster na hindi man pala po KBP accredited. Ginawa nilang attack dog. Nag-fake news. Ayon. Malamang mga kababayan matulad sa ABS-CBN, yung SMNI, ang lahat ng ito mga kababayan, kagagawa nila, nasobrahan kasi sa yabang. Bakit po? Ang advisors nila pa, no? Ang advisor nila kasi po, si Kibbs, yung nagkiklaim po na mayari ng mundo. What? Pero tingnan ninyo po ito nga balita dito sa GMA. Maganda ito po. Balance po.
Sabi rito, sabi ng DOJ, BP Sara's points versus ICC, pro very valid. Kita ninyo, validoan niya. According to Clavano, the letter was full of legal discussions and arguments on why the ICC, which is seeking to investigate the administration of then President Rodrigo Duterte's war on drugs, should not be allowed to enter the country. Just for the records niya, yung mga arguments po niya ay very valid. Kagaya ng jurisdiction, yung complementary issues, the mechanism by which we will hold people accountable. For example, the rules of evidence. Hindi naman parehas ang rules of evidence natin dito doon sa rules of evidence ng ICC. Doon niya wala namang double jeopardy. Pero kung pumasok ang dayuhan dito at binigay natin sa kanila yung poder na investigate and to undergo a completely different legal regime, ayaw din naman nating masubject yung kahit sino mga Filipino sa proseso na yon. Ipapasok natin yan sa ating consideration sa pag-aral ng ICC and its possible return or possible membership. This will be among our considerations in our study, the possible return to the ICC. Na-gets ninyo mga kababayan ang ibig sabihin? So sabi dyan mga kababayan, amid renewed calls from House lawmakers and Senator Risa Ontiveros on cooperation with the ICC, Vice President Duterte on Monday said that she would insist to the DOJ that the Philippine government should not cooperate with the international body. Clavano meanwhile said he was unaware if Justice Secretary Jesus Crispin Remulla had spoken with President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Siyempre, tungkol sa isyong ito mga kababayan. Pero sabi nga natin, forever BFF yung touring ng ating Pangulong Bongbong Marcos kay Inday. Di ba yun ang sinabi ng ating Pangulong Bongbong? Bakit hindi niya tawagan? Nahihiya ba siya dahil sa kagagawa ng kanyang tatay? Di ba? Ang punot dulo ng kanilang problema, sila mismo. Siya, si Inday, at ang kanyang tatay. Sumabog sa kanilang pagmumuka yung kanilang kagagawan at kayabangan. Ayaw kasi niya Mr. Maravillas manahimik. Yun nga po yung sinasabi natin. Pwede man sana na magpahinga na si Maudigs. Pinili niya na manggulo. You see, ginagatungan pa yung ating armed forces. Pagkatapos biglang deny. Di ba? Ayan man lang po, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.